Ayan. Okay. So regarding estate tax, so ito yung pwede mong talking points pag kinausap mo yung client. So una, no, pag upo nyo, syempre chika-chika muna, huwag mo munang ipasok si Pro. So same siya, rapport building ka muna. Pag nakita mong relax na siya, saka may open si Pro. Sir, familiar ka ba sir kay estate tax? Sabi niya, ay, hindi masyado. Oo sir, kasi alam mo si estate tax, ano siya, no, nire-require siya ng government natin. Kasi sa estate tax, kumikita kasi dyan yung gobyerno, yan yung ginagamit nilang pampagawa ng highway, panggasto sa Pilipinas, ganyan, ganyan, ganyan. So yung BIR, may target sila na dapat masingil sa estate tax. Yearly, yan yung target nila. Ang target nila this year is, so i-research mo kung magkano yung estate tax target ng government for 2020. Yan. So, paano siya, sir, kina-compute? Total assets mo. Bahay, kotse, pera sa bangko, investments, businesses, lahat yan. Ito total yan. No, ang gagawa niyan, may mga accountant sila na certified ng BIR. Sila yung magko-compute niyan. No? Tapos minsan may kasama pang lawyer yan. Yon. So, ito total yan. Tapos, 6% of that, yun yung babayaran mo sa BIR. Pero sir, sa mga clients namin, what we do, ang pinapa-prepare namin sa kanila is 10%. Kasi magno-notarial pa yan, babayad ka pa sa lawyer, babayad ka pa sa accountant. So, we make it 10% para yung mga kids mo, if that were to happen, enough yung pera nila to process everything, hindi sila mamablema. Yan. So, sir, kilala mo ba si Dolphy? For sure, sir, kilala mo si Dolphy. No, alam mo ba na ang mga investment ni Dolphy nung nabubuhay pa siya, puro properties. Ekta-ektarya ang lupa niya sa Cavite, Batangas, no? In short, properties talaga yung ano niya, yung naging yung investment niya. Nung namatay siya, i-research mo, Jess, kung kailan siya namatay. Nung namatay siya noong 2015, ako kasi personally napanood ko sa news, yung mga anak niya, pina-auction yung properties niya. Kasi ang estate tax niya, i-research mo ulit to yung actual figure, yung estate tax niya parang umabot ng 15 million. Eh yung anak niya, wala namang pera pambayad na estate tax. So what they did is pina-auction nila yung mga properties para makabuo sila ng 15 million. Para mabayaran nila yung BIR. Kung ano yung natira, yun napunta sa anak niya. So, ibig sabihin, yung pinaghirapan niya, di ba? Noong time kasi na yun, 20% tax pa yun eh. So, ibig sabihin, di ba, yung lahat ng pinaghirapan niya, may hati yung government dun. So, for sure, sir, ikaw, ayaw mong mangyari na yung pinaghirapan mo, di ba? Mapupunta lang siya sa gobyerno. Ang estate tax kasi, you have to pay it off within 1 year from death. If you don't pay it off the following year, may 50% surcharge interest na yun. Kunyari, estate tax mo 5 million. Hindi mo siya binayaran for 1 year. The following year, 7.5 na siya. The following year, magkano na yun? Diba? So parang siyang metro ng taxi, tumataas siya ng tumataas at hindi talaga titigilan ng BIR yung family mo hanggat nababayaran niya. Worst thing that can happen is kukunin nila yung property mo para mabayaran mo lang yung estate tax mo. So again, that's not something that we want to happen kasi kaya nga tayo nag-business, kaya nga tayo bumili ng property para ipamana sa mga anak natin, hindi mapunta sa BIR. Yan. So ikaw ba sir, yung ganito ba, have you prepared something na if in case something were to happen, may makukuha sir yung mga anak mo? Sabihin niya wala. O sige sir, ganito gawin natin. Para alam natin yung yung amount lang that we need to prepare to. Anyway sir, rest assured confidential naman yung pag-uusapan natin. Ano lang, let's just list down lahat ng properties, assets mo para malaman lang natin more or less magkano yung estate tax na babayaran natin. So labas mo yung form mo. May form tayo doon sa estate tax. Remind mo pa, meron akong Excel niyan. I-print mo siya, malaking font, sir, bahay. Ay, sir, bahay, magkano? Businesses. So, lahat ng businesses na sinabi niya sa'yo,
sir, mga magkano ang ano niya, magkano yung value? So when you say value, kung sa kanya yung lupa, sa kanya yung building, and the value of the business itself. No? Kasi lahat yan, Naka-name sa kanya. Naka-name sa kanya, tsaka sa asawa niya. Kasama yan sa Okay. kasama yan sa computation ng ano ng sa BIR, no, yung sa property nila, yung worth. Yon. So per school estimate yung magkano yung lupa, the building, and then the school itself, no, yung system ng school, magkano yung worth niya. Tapos yung sa agency, no, mga yon, compute niya rin. Tapos ano pa, kotse, lahat i-breakdown mo doon. So okay, so money in the bank, ganyan. So based from this, sir, no, ang total pala na assets nyo ni wife is worth 40 million. So kung 10% nito, sir, that's 4 million. So again, sir, ang 4 million, kaya 4 million siya ngayon. Yan tayo nag-usap. Pero syempre, hindi naman tayo ngayon, di ba? Tawagin ni Lord. Pwedeng 5 years, 10 years, 20 years from now. So habang tumatagal siya, sir, yung property mo, yung property value, tumataas siya. Kasi ang ginagawa niya ng BIR, yung current value ng property at the time of death, yun yung iba-value nila. So kunyari, ang value ng property mo ngayon is 5 million. If 10 years from now, doon siya nangyari, no, ang 5 million mo, it can be worth 8 million. So ang computation ng BIR noon is 8 million. So ibig sabihin, sir, pag gano'n, magre-recompute yung tax mo, tataas din siya. So the 4 million is just the minimum. So pwede natin to, sir, doblehin natin, gawin natin 10 million para at least, 'di ba, meron kang pasobra for the coming years to come. Pag tumaas yung value ng property mo, tumaas yung value yung businesses mo, yan. So tama, sir, no, sa ganito, wala kayong program ni wife. Sabi niya, wala eh. O sige, sir, bigyan kita ng option. Kasi, nagtanong na ako sa teammate ko, kasi yung teammate ko, marami siyang clients na estate tax din yung problem ng mga clients niya. So, ito yung nag-brainstorm kami, ito yung napag-desisyon na namin na magandang program. So, number 1 is, since yung property kasi, sir, sa inyo ni wife na kapangalan, insure kayo pareho. So sabi mo last time, no, you want to leave 5M per kids. So 15M siya. But then again, sir, yung 15M, doon kasi ibabawas yung BIR. So yung pera na makukuha ng kids nyo, yan yung gagamitin niya pambayad ng BIR. So okay ba sa'yo na 5M o gusto mong gawing 7 million or 8 million each per kid mo? Para kung doon nila kukunin yung BIR, makukuha nila ng buo ng 5M. Ano gusto mo, sir? Gawin natin 7M kada anak. Yan. So, ito siya, sir. So, ito, sir, ang policy owner and insured, ikaw, tsaka yung wife mo. So, bakit kayo? Kasi that's how insurance work. No? Pag tinawag tayo ni Lord, automatic, si insurance company, magbabayad siya agad ng insurance sa kids mo. So, right away, kunyari, sir, sabi mo kanina, gusto mo 7 million, o per child will get 7 million automatic. So yung 7 million, yun na yung legacy, pamana mo sa kanila, makukuha nila lahat ng business mo ng buong buo, tapos buo yung 5M sa kanila, may pambayad pa sila sa BIR, hindi mababawasan yung 5M na gusto mong iiwan sa kanila. Yun. So ito, sir, ang number 1 recommendation ko, kayo talaga. Kasi sa inyo nakapangalan yung properties eh. 'Di ba? Para right away, if something were to happen, kuha agad ng kids. Now, sir, na-mention mo sa akin na marami kayong sakit, no, ni Mrs. Ano naman siya, what we can do is, pwede natin i-process yung application mo, submit lang natin, tapos tignan natin kung ano yung magiging decision. Heads up lang, magme-medical lang tayo. Pero don't worry, sir, sa medical mo, i-assist kita hanggang matapos natin lahat. So, eto siya, sir. O, labas mo yung one-pager. Discuss. Tumayaw siya. Kunyari, so hindi, diba? Discuss. Umayaw siya sa medical. So,
diretso ka sa plan B. Diretso ka sa plan B pag umayaw siya sa medical. So ito siya, sir, ganyan, ganyan, ganyan. So after mo ba discuss yung one-pager, ano, sir, okay ba siya, sir, no? Ma-address natin yung need mo. Sa tingin mo, sir, okay ba sa'yo yung program na to? Are you okay with the life insurance amount, no? Ito kasi initially 5M. Okay ka ba na sa ganitong premium, ganyan? Okay ka ba dito, sir? Para doon kayo magne-negotiate. Kung okay sa kanya, tataasan niya yung insurance, bababaan yung premium, matataasan yung premium, negotiate kayo. Ang goal mo is ma-close mo doon na you both have an agreement na ano na yung final na kukunin para ang next yung gagawin, magsagot ka na ng magsagot ka na ng Excel. So, kung dala mo yung iPad mo, better. Sagutan nyo na yung iPad ng sabay. Kasi pag sinend mo sa kanya, hindi niya sasagutan nun. Sige, sir, bago kayo umuwi, sagutan na natin. Labas mo yung iPad. Sir, ako sekretary mo ngayon. Sir, ano itong pangalan? Chu-chu-chu-chu. Sagot mo na lahat, di ba? Yung application form natin na Excel. Yon. Pag nag-no siya, punta ka sa plan B. Sige, sir, ganito naman, sir. Okay, so since, sir, hindi kayo open to undergo the medical, ang plan B naman natin is i-insure mo yung mga kids mo. No? I-insure mo sila. Ang purpose natin dito is, para ngayon pa lang, slowly, ikaw pa rin, sir, yung policy owner, insured yung kids mo. So kung ikaw yung policy owner, sa'yo nakapangalan yung policy, ikaw may control ng policy, pag kailangan mo ng pera, you can make a withdrawal, sa'yo pa rin nakapangalan yung cheque. Yan. So ikaw pa rin yung may control. Ang maganda lang sa ganitong strategy is that parang slowly, yung pamana mo, nabibigay mo na sa kanila yung pamana. No? Yung pera mo na nasa bangko, no, slowly, ililipat mo na siya dito kay Drew. Kasi pag nasa bank yan, sir, kasama yan sa estate tax. Pero pag naka-Pro na yan, hindi niya kasama sa estate tax. Nakasama. Okay. So, if we do this, mababawasan yung estate tax mo kasi nalilipat mo na siya dito kay Pro. Tapos, nabubuo mo na yung gusto mong ipamana sa mga anak mo. Yan. So, eto siya, sir. Pakita mo yung one-pager sa kanilang tatlo. Sa tatlong anak niya. Siguro maganda Elite 5 yung gawin mo. Pag ganun, pag Elite 5, yung sa Plan A, di ba, pag para sa kanila, ano yung content nun? Same lang din, may critical illness, may DHI. Huwag mo nang lagyan ng ano, kasi ang purpose na, di ba, life insurance. Tsaka hindi na pwedeng DHI. Wala nang DHI, wala nang NC. Kasi 60 wala nang NC. So talagang life insurance talaga siya. Life insurance, okay. Pati yung mga anak, Elite 5 lang. Kasi for sure, ayaw, normally pa maganyang edad, ayaw nila ng nagbuhulog ng matagal. So Elite 5. So yun. So, sa mga kids, pagkalatag mo, again, trial closing ka. So sir, what do you think of this? Okay ba sa iyo to, sir? Pero yung sa anak niya, lagyan mo ng kompleto. Critical illness, kompleto yung anak niya. So sir, okay ba sa iyo to? May gusto ka bang ipabago? Okay ka ba sa benefits? Okay ka ba sa health benefits? O yun yung gamitin mo, ha? Okay ka ba sa health benefits? Okay ka ba sa premium na ito every day magsisave ka na ganitong amount lang, ganyan. Yon. So, i-close mo na siya doon. Ngayon kung magnego kayo. Basta come up with the premium, ganyan. Pag ayaw pa rin niya, last resort ka na, Pro-Meal ka na. Pro-Meal na. Pro-M na 5M. Big pa 5M. Pero wala pa siyang 5M daw eh. Ayun. Yun, thank you so much. Ipilitin ko. Sabi niya kasi, kulitin ko lang daw siya na mag-meeting kami. Kulitin ko lang daw siya na kumuha siya ng insurance. Kasi, alam mo ba ang rason niya kung ba't hindi siya kumuha ng... Wait lang, mag-stop record ka na. Ay, sige.